Hello guys! Magandang umaga sa inyo. Ako nga pala ulit si Aaron at nandito tayo sa ating uh, quick crypto update. So actually, sobrang importante nito. So kung investor kayo ng crypto or kahit trader pa kayo, dapat you need to pay attention on this one. So syempre, Binance yung uh, pinakamalaking platform sa crypto, centralized exchange. So, gusto ko lang ibalita sa inyo itong 11 uh, tokens na nadagdag sa monitoring tag. So, sabi dito, Binance warns of the listing 11 tokens. So, pag-uusapan natin kung ano yung mga tokens na to, no? So, Binance has issued a new warning and plans to extend its monitoring tag to 11 tokens. So, sabi nga dito, it's always disappointing for long-term investors. So, sabi dito, actually, kinopya ko lang to dun sa trader na nakita ko. Yung screenshot ko siya. So, sabi niya dito, I'm not invested in this coin. So, ako rin, hindi ako nag-invest sa mga coins na to. Pag-usapan natin isa-isa kung ano tong mga coins na to, no? But I always discourage delisting because it can cause price to drop very quickly. So, once mawala yung token na to, mga tokens na to, the price will plummet and then syempre mamatay na yung project. Tokens with this tag are considered high risk and closely monitored for volatility and compliance with Binance listing criteria. So pag-usapan natin guys, no, papakita ko sa inyo. Ito yung 11 na token. So number 1, Balancer. So the DeFi siya, Cortex, Power Powerpool, CBP, Convex Finance. So yung Convex Finance, 'di ba, yung part siya ng Curve DeFi, no? Yung DOCK, Kava Lend. So lend to yung ito yung hard, no? Ito yung lending token in Kava ecosystem. Hindi yung Kava itself, okay? Magkaiba yung Kava chain kasi 'di ba gumawa ako ng video tungkol sa Kava chain. And excuse me guys, itong hard na to, IrisNet. So under to ng Atom ecosystem, Movie Block, MBL, and Polka. Isa pa dito yung Polka Starter. Polka Starter is like a launchpad, no? So SNT status, parang messaging web 3 siya eh. And Sun is a DeFi protocol, parang DEX siya, decentralized exchange under Tron ecosystem. Okay? So, itong 11 na to, iwasan nyo siya. Kung ako sa inyo, this is not financial advice guys, ulitin ko lang. Ako kasi, basta nasa monitoring tag, hindi ko ginagala. Yung Convex Finance, di ba, nag 1.83 siya. Itong Convex Finance na to, nag 1.83 siya, tapos nag $4 siya. Kung binenta nyo agad yon, you make profit and get out of it. Di ba? Pero ito, sobrang delikado, okay? So, yung Enzyme, MLN, Horizon, or Zen will be removed from the monitoring tag list, no? So, na-remove, na natanggal sila, no? Pero sabi ko nga sa'yo, walang pwedeng ibalik yan. Kagaya nitong CVX. Dati, seed yan. And then, natanggal, bumalik, di ba? So, medyo delikado yan, okay? Ingat kayo guys, huwag nyo i-trade yan. So, ito yung sinabi ni Binance na ito yung tinitingnan nila kung i-delist ba nila yung isang project. So, we consider a variety of factors. Here are some that drive whether we decide to delist a digital asset. Number 1, commitment of team to project, level and quality of development activity, trading volume and liquidity, stability and safety of network from attacks. Next is a network, smart contract stability, level of public communication. Ito yung Twitter, yung mga social media platform nila. Discord, Telegram. Ayan. So, responsiveness to our periodic due diligence requests. So, pag nag-request si Binance, no? Evidence of unethical and fraudulent conduct or negligence. New regulatory requirements.
contribution to a healthy and sustainable crypto system. Ito yung mga dahilan kaya nadidelis yung mga project. So, pag nasa monitoring tag ka na, meron kang mga... So, gusto ko lang ipaalam sa inyo guys, na tinignan ko tong, balik tayo doon, sa 11 project na to. Importante kasi sa akin yung Twitter nila. Isa sa pinaka, yung total na naging basa, isa sa pinaka-importante tinitignan ko. So, majority ng mga to, hindi naman totally lahat, pero halos lahat sa kanila, hindi active sa Twitter. May Twitter account sila, verified sila, yung blue check, dapat nga golden check minimum yan eh. Kasi they are business, di ba? Ngayon, yung iba dito, hindi sila nagpo-post, hindi sila active. Dapat yung araw-araw, every oras, tinitingnan mo yung update nila kung ano yung ginagawa nila sa project nila. So, sobrang importante ito guys. So, tinignan ko sila isa-isa, halos lahat sila. Majority sa kanila hindi nagpo-post. So, sobrang nakakalungkot kung buti ako, technically, wala akong meron akong nabili dito, balancer. I lost money in balancer. Hindi ko pala, tignan ko nga kung naiano ko. So, hindi ko pala na screenshot guys. Binenta ko yung balancer ko at a loss. Laki ng lugi ko. Around 30% lugi ako. Binenta ko. Kasi that's part of it, no? Ganun talaga. Buti nga binenta ko agad kasi nung nakita kong yung balancer kasama, binenta ko agad siya. It's okay. I cut my losses. Ganun ako. Hindi naman malaki gano, pero nakakalungkot, di ba? Masakit tumanggap ng pagkatalo, pero that's part of it. Kahit sabihin mong holder ako, diba sabi ko nga sa inyo, di ba, long-term active trading ang ginagawa ko. It's either months, taon, pero nagka-cut loss din ako. Pagkagaya nito, yung chinek ko yung Twitter ng nitong balancer, hindi sila nagpo-post. Actually, hindi rin sila naka-gold checkmark, no? Halos lahat to, walang naka-gold checkmark dito. Blue checkmark lang sila. Okay, so ingat kayo guys. Gawin nyo yung due diligence nyo lagi, okay? And salamat sa panonood and see you in the next video and bye for now.